Hi guys, so sobrang tagal kong walang upload and for today's video, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginawa kong preparation para magkaroon ng full-time work dito sa Canada. So tapos na tayo sa part-time. Dito na tayo ngayon sa paghahanap ng full-time work. So meron na akong natanggap na job offer. So meron na akong full-time work and yung mga i-share ko sa inyo ngayon ay kung ano ba yung mga platforms na ginamit ko para mag-apply ng work, ano ba yung mga preparation na ginawa ko for interview, ano ba yung mga ginawa ko para maging organized ako sa lahat ng mga application ko. So bago ako nag-start mag-apply ng work, ang una kong ginawa is inayos ko yung resume ko or yung CV ko. And then, pinipare ko siya, naghanap ako ng mga templates, kung paano ko siya magagawa into Canadian format. And then after nun, nag-isip ako ng way kung paano ako magiging kakaiba dun sa ibang mga nag-a-apply dahil ang plano ko is mag-apply lang talaga online. Na-try ko na kasi mag-walk-in before, pero hindi naman ako natawagan or na-callback, di ba? Napagod lang ako pumunta dun sa mga places na yon. So, ang naisip ko, ang magiging way ko lang sa pag-apply ngayon is online lang talaga. So, nag-isip ako ng way kung paano ako magiging iba or paano mag-i-stand out yung application ko. And naalala ko last semester, sa pinaka-last semester ko, isa din sa na-recommend ng professor namin ay gumawa ng career portfolio. So, ang naisip ko ay gagawa ako ng website na nandun yung mga details tungkol sa akin, mga work experiences ko, mga awards, educational background, mga sample na mga works ko. Doon ko lahat nilagay sa website na yon. Then after kong inayos yung resume ko, gumawa ako ng website. After nun, inayos ko naman yung LinkedIn ko. So, matagal nang nakaayos yung LinkedIn ko pero mas in-update ko lang yung mga details and yung mga description ng mga work experiences ko ay inayos ko rin. After nun, doon ako nag-start mag-apply sa mga platform. Mga platforms na ginamit ko ay LinkedIn, Monster, at Indeed. Yung pinaka nagamit kong platform doon ay yung Indeed. So, karamihan sa mga tumatawag sa akin for interviews ay nanggaling sa Indeed. Ang total application na na-send out ko sa Indeed ay 817. So, sa loob ng 1 month, nag-apply ako sa 817 job posting sa Indeed. And out of 817, ang tumawag sa akin for initial interview ay 62. So, sa loob ng 1 month, naka 62 interviews ako. So, paano ko ginawa yung 62 interviews? Ang ginawa ko ay nag-download ako ng mga calendar, mga planner, anything na makakapagpa-organize ng aking schedule per day. Kasi ayokong may ma-miss out ako na interview. Kasi feeling ko, alam mo yun, para wala akong maging pagsisisi or wala akong regret na, ay baka yun na talaga yung chance ko, yun na talaga yung para sa akin. Tapos, na-miss out ko siya na hindi ko nasagot yung call. Yung pinaka-iniisip ko kasi talaga noon, what if yun na pala yung binigay sa akin ni Lord, yun na pala yung opportunity na binibigay niya, pero na-miss out ko siya. So, para mawala yung ganong pag-iisip sa akin, mawala yung pag-overthink ko, minake sure ko na talagang organize lahat ng mga tatawag sa akin, mag-schedule for interview at wala akong ma-miss out kahit isa. The next naman na ginawa ko, every time na may tumatawag sa akin, sinisave ko yung mga phone number nila sa phone ko para every time na magko-call back sila or tatawag sila for second interview, and then makikita ko agad dito naka-register sa screen kung sino yung tumatawag at hindi na ako mag-iisip na sino kaya to. So, ginawa ko, sinisave ko yung mga number ng mga company na tumatawag sa akin. Tapos, extra phone nga pala tong ginagamit ko. So, lahat ng mga tumatawag for interview, mga basta anything na work related, dito sila dumadaan dahil ayokong magkasama yung sa social media ko at yung work kasi para walang distraction, para wala ako nakikitang kung ano-ano nagpa-pop up sa screen ko, nakafocus lang talaga ako dun sa interview. So, etong extra phone, luma na tong phone na to, dala ko pa to galing Pilipinas. So, yun, ang ginawa ko, inorganize ko rin yung mga tumatawag sa akin. Ayun na nga, sa Indeed, naka 817 application ako. Out of 817, naka 62 initial interview ako. And then, after nun, naka 14 final interview ako. Kaya wag kayo agad mawawala ng pag-asa kung may mga nagme-message kasi sa akin na naka 100 application na po ako, more than 100, pero kahit isa wala man lang tumawag or wala man lang nag-invite for interview, wala nag-call back. Kasi tignan nyo naman yung ratio nung application ko, out of 817. 62 lang yung tumawag sa akin. Karamihan kasi sa mga nakapost sa Indeed ay yung iba doon 30 days ago na nakapost, or yung iba naman sobrang advanced nakapost sila ngayon pero magtatawag pa lang talaga sila after a month, after 2 months. Kasi yung mga in-applyan ko nga ng October 1, ngayon pa lang tumatawag yung iba, ano na ngayon, November 6. So, 1 month na yung nakalipas, simulang nag-apply ako sa kanila, tas ngayon lang sila tatawag. Anyway, next platform na ginamit ko ay LinkedIn. So, sa LinkedIn, konti lang talaga yung na-applyan ko doon.
So, naka-send out ako ng 17 application doon. And out of 17, may 5 tumawag sa akin. Yung isang reason lang naman kung bakit ako nakapag-apply sa LinkedIn, dahil umabot na ako sa point na nilalag out na ako ni Indeed dahil siguro baka may limit yung pagsasend out ng mga application. So, meron akong day na hindi ako makapag-sign in sa Indeed ko at nilalag out niya ako every time na mag-a-apply ako. So, sabi ko, sige, magpapahinga muna ako sa Indeed, lilipat ako sa LinkedIn. Sa 5 na yon parang nakapag-final interview ako sa 2. So, medyo mabilis yung process sa LinkedIn kasi parang nag-apply ako today and then after ilang days lang may tumawag na sa akin. Lastly naman ay yung Monster. Marami din ako application na send out doon pero hindi ko na siya nabilang and hindi ko rin siya masyado nagamit kasi feeling ko parang wala namang masyadong tumawag sa akin doon. Hindi ko alam kung hindi ko ba naayos ng mabuti yung resume ko doon. Hindi ko kasi masyado talaga alam paano gumagana yung Monster. Basta apply ako ng apply. After nung mga ilang weeks na feeling ko wala naman nagko-callback galing doon, hindi na ako nag-focus doon. Next naman na i-share ko ay yung preparation ko for initial interview. So, sa initial interview, yung ginagawa ko is every time natatawag sila, tinatanong ko na agad kung anong company yon para mabalikan ko yung job posting nila. Kunyari, yung tumawag ay galing sa Indeed. So, hahanapin ko sa Indeed yung in-applyan ko and babasahin ko yung job description. Tapos, search ko yung website ng company. Gusto ko, kompleto ako ng details kung sino ba yung kausap ko, ano ba yung task ng trabaho na binibigay nila, para alam ko sagutin yung mga tanong nila sa interview at ma-relate ko din yung sagot ko dun sa job posting nila. So, sa lahat ng mga naging interview ko, hindi pare-pareho lahat ng mga naging sagot ko dun sa mga tanong nila. So, lagi ko nare-relate dun sa mga, kasi sa mga job posting nila, makikita nyo dun yung highlight ng mga tasks, kung ano ba yung hinahanap nila para sa position na yon. So, lagi kong nire-relate dun yung sagot ko. Usually, yung mga initial interview, nagtatagal lang ng 15 to 30 minutes. Minsan, mapapansin nyo talaga yung difference kapag small businesses, yung mga in-applyan nyo, versus yung mga corporate or yung mga big companies. Mapapansin nyo yung pinagkaiba ng way nila ng pag-i-interview. Mga maliliit lang na business, kunyari, yung mga wala naman silang HR department, yung mga question nila, mapapansin nyo na pare-pareho lang at usually galing sa Google. So, pwede kayo mag-research ng mga videos, mag-search sa Google, kung ano ba yung mga common na tanong sa mga initial interviews. Kasi kapag mga small business, yung mga question nila, nagba-base lang sila doon sa mga nakita din nila siguro sa Google, yung mga common na mga tanong sa interview. Tapos madalas yung magi-interview sa'yo ay yung mismong may-ari ng business kasi nga small business lang sila. And yung advantage doon, since common na nga yung mga question nila, so dapat galingan mo na, 'di ba? Kasi marami ka ng resources na makikita online. So, pwede mong i-review yung mga yun para ma-practice mo. So, kailangan mo na lang talagang galingan. And then, kapag mga big companies naman yung mag-i-interview sa'yo, usually, may pre-screening muna yan bago ka mag-initial interview. And then, yung mga makakausap mo talaga ay mga pre-screener, initial interviewer, mga part ng HR department nila. So, yun yung mga madalas mo makakausap doon. And yung ibang mga questions nila ay mga situational madalas. So, gagawa ko ng separate na video para dun sa mga interview questions na na-experience ko mismo, yung mga tinanong sa akin ng initial and final interview. So, yung list lang ng mga tanong yung ibibigay ko sa inyo and bahala na kayo mag-search kung paano nyo ba sasagutin yung mga yon, paano kayo gagawa ng mga bullets nyo, ng mga notes nyo. Eto, meron ako mga notes na mga interview questions, common interview questions na experience ko at gumawa ako ng mga bullets kung paano siya sagutin. Hindi ako gumawa ng script kasi pangit nagme-memorize or gumagawa ng script kasi malaki yung chance na ma-blackout ka kapag nagme-memorize ka. Kaya mas maganda gumawa lang kayo ng bullets, kumbaga guide lang siya sa inyo. And another reason kung bakit list lang yung ibibigay ko sa inyo ay dahil hindi naman ako perfect na tao para magbigay ng mga answer sa inyo kasi nag-search lang din naman ako at marami din ako mga trial and errors kasi may mga moment ako na ay sana pala ganito yung sinagot ko dun sa tanong niya, ay sana pala ganito yung sinabi ko. So marami akong ganong moments. So yun yung advantage ng inorganize ko lahat ng mga applications na ginawa ko dahil at the end nagkaroon ako ng 5 job offer at yung 5 na yon talagang pinag-isipan ko sila, tinignan ko yung mga benefits nila, yung location ba, kung convenient ba siya sa akin kasi
November na ngayon guys, so ilang ano na lang ay magi-snow na. Yung travel, malamig. So marami akong kino-consider bago ako pumili ng final na trabaho. Sana meron kayong natutunan or meron kayong nakuhang tip para sa pag-a-apply ng trabaho dahil napansin ko na mas mahirap pala mag-apply ng full-time work compare noong naghahanap lang ako ng part-time. Kasi sa part-time noon, parang 4 days lang nakahanap na ako agad. Compare dito sa full-time, inabot ako talaga ng months sa pag-a-apply. So, mas matagal siya na process. Kaya, mas maganda na i-ready nyo talaga yung sarili nyo. So, that's it for today guys. Hopefully, masama ko kayo sa work ko soon. Pero hindi ko alam kung kailan ko kayo masasama. Basta soon. So, yun lang. See you on my next vlog. Bye!